Mga kwentong pambata. Ang kwento ng Atlanta. Noong unang panahon, may isang medyo hangal na hari na iniisip na lalaki lamang ang pwedeng mamuno ng kaharian. Kaya nang magkaroon siya ng anak na babae, ayaw niya dito at ipinatago niya ang sanggol sa isang bato sa pinakamalalim na parte ng gubat. Sa simula, naaaliw ang bata na makipaglaro sa mga dahon at damuhan na kinalakihan nito. Ngunit na magtagal ay nagugutom na ito at nagsimulang umiyak. Isang inahing oso mula sa malapit na kuweba ay narinig siya at lumapit kasama ang anak nito. Oh, napakagandang bata naman ito. Kawawa naman. Sino nag-iwan sa kanya dito? Ano pong klaseng oso ito, inay? Hindi ba ako nakakita ng ganito kahit kailan? Tignan mo mga kamay niya. Talagang kakaiba mula sa atin. Anak, dahil siya ay isang taong oso, mahal ko. Gusto ko siya. Pwede ba natin siya makasama sa atin, inay? Pwede. Di ko siya hayaang mag-isa at nagugutom ng ganito kahit isang minuto dito sa kagubatan. Anong itatawag natin sa kanya, inay? Tawagin natin siyang Atlanta. Kaya, kinarga ng inahing oso si Atlanta sa kuweba nila at inalagaan siya nito na parang kanyang anak. Walang ibang hayop sa kagubatan ang nanakit sa bata dahil para sa kanila, ang bata'y katulad nila. Di nagtagal, lumaki si Atlanta na magaling na kalaro para sa oso at para sa ibang hayop din doon. Nakipagkarera siya sa mga cheetah at mabilis siyang tumakbo. Mas mabilis siyang umakyat ng mga puno kasama ang mga unggoy. Mas magaling rin siyang mangaso kasama ang mga leon. Si Atlanta ay malakas, matapang at matalino. Isang araw, isang grupo ng mga manlalakbay ang dumaan sa kagubatan. Pagod na ako. Oo nga, gaano pa kalayo? Hoy, bata! Anong ginagawa mong mag-isa dito sa kagubatan ito? Hindi natin siyang pwedeng iwang mag-isa dito. Isama natin siya pabalik. Bumalik ka kasama namin. Doon kasanayan namin at mamuhay doon. Hindi naintindihan ni Atlanta ang mga sinabi nila. Pero ito ang unang pagkakataong makakita siya ng mga tao. Kaya sumama siya. Sinundan niya ang mga ito hanggang makarating sa kanilang nayon. Halika! Sigurado matutuwa ang asawa ko na makilala ka. Maria! Tingnan mo kung sino nakita namin sa gubat. Isang bata? Anong ginagawa niya mag-isa sa gubat? Paano mo siya nakita? Halika dito, dali! Tinuring ni Maria at John si Atlanta na para bang isa siyang anghel mula sa langit. At maraming natutunang mga bagay si Atlanta tungkol sa kanyang nayon. Bumalik siya sa kagubatan, pero bumabalik din siya sa nayon nila. At para siyang nagkaroon ng dalawang pamilya. Isa sa gubat kasama ang mga hayop at sa nayon kasama si John, Maria at iba pang mga tao. Lumipas ang mga taon at lumaki si Atlanta na isang malakas, mabait at magandang dalaga. Mas listo at mas mabilis kaysa dati. Ngayon, iiwanan natin ang istorya ni Atlanta sandali at pumunta sa ibang kaharian. Ang kahariang pinamunuan ng isang makapangyarihan at magiting na haring tinatawag na si Onius. Kamahalan, sa taong ito ay napakarami nating inaning mga ubas at trigo. Humaapaw sa butil ang ating mga kamalig. At ang halamanan natin ay hidik sa prutas. Sa taong ito, ang pagunlad sa ating kaharian ay lalaki ng 100%. Dahil ang lahat ng ito sa pagpapala ng mga anghel at mga espiritu ng kalikasan, kaya napakaganda ng ating naging taon. Magdaos tayo ng karnabal, isang lugar na may aalay sa bawat diwata, anghel at espiritu. At hayaang dalhin ang lahat ng pinakamagandang ani nila para ialay sa kanila bilang pasasalamat at pagdiriwang. Oh, Ama! Napakagandang ideya niyan! Ako mismo ang mag-aasikaso ng buong pagdaraos! Kaya lahat ng mga mamamayan ng kaharian ay sinamahan ng kanilang prinsipe. Nag-ayos ng isang engranding karnabal sa mga bukid at ubasan. Gumawa ng altar para sa lahat ng diwata, anghel at mga espiritu. Altar para kay Ceres na nagturo sa tao kung paano magtanim ng butil. At para kay Bacchus na nagturo tungkol sa ubas. At isa rin para kay Mercury na tumatakbo sa langit. At isa para kay Athena, ang reyna ng hangin. At isa para sa tagabantay ng amihan, isa para sa nagbibigay ng liwanag. At isa para sa hari ng karagatan. At isa para naman sa
Inialay nila ang pinakamalalaking piging ng ubas at ang kanilang mga ani sa lahat ng mga altar. At sa huli, gumawa sila ng apoy at inialay dito lahat ng mga ani nila. Dahil naniniwala silang ang usok ang magdadala ng mga handog nila sa hangin at papunta sa langit. Tanggapin niyo ang aming taus-pusong pagpapakumbaba at pagsasalamat sa lahat ng biyaya niyo. Patunugin ang tambol. Ayan! Salamat po! Ang galing naman oh! Ayan! Lahat ng mga tao sa kaharian ay umuwi ng may masasayang puso. Alam nilang napasaya nila ang mga diwata, anghel at espiritu. Pero nagkakamali sila. Ang mga tao ng bansang ito ay nakalimutan ang diwatang si Diana, ang tagabantay ng kagubatan. At si Diana ay hindi naging masaya dahil dito. Ang laking insulto! Di ba alam ng mga tao na ang mga kakahuyan at mga kagubatan ang nagbibigay ng saganang ulan? Nangangalaga ng buhay sa lahat ng mga lupain nila. Ang lakas ng loob nilang insultuhin ng gubat at mga hayop ng ganito. Tagapagbantay ng kagubatan, paano mo sila nais parusahan? Parurusahan natin sila. Magbabayad silang lahat. Kinagabihan, ang lahat ng mamamayan ng nayon ay nakatulog ng mapayapa. Hindi nila alam ang kasiraan na mangyayari sa kanila. Aba naman! Ano yun? Kahit kailan ay di pa ako nakarinig ng mas nakakatakot na tunog. Lahat ng mga taga-nayon ay lumabas ng mga tahanan na may mga sulo. At anong nakita nila? Isang nilalang na nakakatakot at di pa nila nakita kahit kailan. Tinakot nila ito gamit ang mga sulo. Ngunit lalo lang nagalit ang halimaw. Tumakbo siya sa mga palayan. Binubunot ang mga tanim doon at sinisira itong lahat. Tinapakan nito ang lahat ng mga sako ng ubas at sinira ang mga ani. Nagimbal lahat ng mga taga-nayon. Pinuntahan nila ang hari. Kamahalan! Isang halimaw ang sumisira sa lahat ng palayan at halamanan! Halimaw? Mukha itong baboy ramo pero hindi. Ang magandang ani natin sa taong ito. Marami rito ang kanyang sinira. Kapag di natin napigilan ang nilalang na ito, mawawala ang lahat sa atin. Ganito, pagkatapos maging mabait sa atin ng mga diwata, anghel at espiritu kamahalan. Sa karnabal, nang gumawa tayo ng mga altar para sa mga diwata, anghel at espiritu, siguro may nakalimutan tayo. Tiningnan ng hari ang listahan ng mga espiritu, diwata at anghel. Nalimutan natin ang tagapagbantay ng gubat. Masyado tayong natuwa sa ating mga palayan at halamanan na nakalimutan natin ang halaga ng mga gubat at puno at mga hayop dito. 2 beses, kaya naman pala tayo pinarurusahan niya. Gumawa tayo ng pagdaraos sa ngalan ng diwatang si Diana, tagapagbantay ng gubat. Ang mga tao ng kaharian ay nagtipon para magpasalamat sa tagapagbantay ng gubat, ang diwatang si Diana. Pero habang gumagawa sila ng pangseremonyang apoy, lumabas bigla ang halimaw at sinira ito. Tumakbo sila, nagsisisigaw at tumitili sa takot. Kahit ang hari at prinsipe ay natakot. At nagpakita sa kanilang dalawa ang diwatang si Diana. Tinatanggap ko ang alay nyo. Ngunit inaalay nyo lang ito dahil ang mga ani ninyo ay nasisira na. Subukan niyong hulihin ang nilalang kapag laging takot ang mga tao dito. At di alam ko anong gagawin dito. Kahit kailan ay hindi nila malilimutan ang gubat at ang mga naninirahan dito. Hahayo ako at uhuli ng halimaw. Huwag ama! Ang mga karnabal ay aking responsibilidad. Ako na ang aalis at uhuli dito. Kung ganoon, hindi mo ito mahuhuli na mag-isa. Kailangan mo ng grupong pinakamagaling na mga ngaso at mandirigma. Kaya pinadala ang mensahe sa buong kaharian. At kahit sa mga katabing nayon, humihingi ng suporta mula sa mga mangangaso at mandirigma. At sa inatasang araw, lahat sila ay nagtipon upang makita ang prinsipe. Napakagaling ano? Isang halimaw na hindi nasusunog ang balat sa apoy o nasusugatan man lang ng pana? Isang halimaw na sinisira lahat ng ani ng kahariang ito? Di ko na mahintay ang paghuli sa halimaw na ito. Sigurado akong pinalalalang ang mga istoryang ito. Bakit naman palalalain ng hari ang impormasyon at tatawagin ang pinakamahusay na mga mangangaso at mandirigma ng lahat ng kaharian? Isang babaeng marunong mangaso? Kakaiba ito ah! Mukhang naliligaw ka yata ha?
Ito'y pagtitipon ng mga mangangaso at mandirigma. At iyan ang dahilan kung bakit ako nandito. Naghahanap ka ng mapapangasawa? Hindi ito ang tamang panahon, alam mo. Hanapin mo ako pag nahuli ko na ang halimaw. Makikita natin sa gubat. O masyado ba kayong takot na makita ang isang babaeng hinuhuli ang halimaw na yon? At magngingit-ngit na lang kayo sa galit? Magandang araw mga Ginoo at Binibini. Kailangan namin ng tulong nyo. Hindi kami tutulong kung kasama namin siya. Tama, kapag kasama siya, aalis kaming lahat. Kung ganun pala, di ko na kayo pipiliting manatili. Kung wala kayong lakas ng loob at tanggapin na ang babae ay kaya maging sinlakas ninyo o mas malakas pa, pues wala kayong lakas ng loob na harapin ang malakas na halimaw. Magdesisyon kayo ngayon din. Mananatili ba kayo o aalis na lang? Nanatili ang mga mangangaso at ang grupo ay sinimulang hanapin ang halimaw. Nakita nila itong pumasok sa kagubatan. Hindi natin siya papatayin. Ang gagawin lang natin ay hulihin ito. Kaya isawsaw nyo mga pana nyo sa mangkok na ito. Mahihimatay dito ang halimaw. Pinasok nila ang gubat, inakyat nila ang mga puno at nagtago sa likod ng mga bato. Isang mangangaso ang pumana sa halimaw. Nawasak lamang ang pana nang tumama sa matibay na balat nito. Nagalit ng husto ang halimaw at binunot niya ang puno kung saan nagtago ang mangangaso. Aatake pa lang siya sa mangangaso nang tinalon siya ni Atlanta. At sinibat ang tagiliran nito. Ramdam ni Atlanta ang bilis at lakas nito sa paglaban sa kanya. Ang prinsipe ay umasinta at pinana niyang muli ang halimaw at ito'y nawala ng malay. Kinulong siya sa isang bakal na kulungan pagkatapos lagyan ni Atlanta ng gamot ang mga sugat nito. Ayan, gagaling ang mga sugat mo. Sigurado masisiyahan ng diwatang si Diana. Oo. Nasisiyahan ako. Natutuwa akong itinuring mo ang aking nilalang na may pag-aaruga. At nasisiyahan ako sa iyo, prinsipe. Sa pagpapahalaga mo sa babae at sa di paghusga sa kanya bilang mahina dahil lang sa isa siyang babae. Ibabalik ko ang lahat ng mga ani sa lupain ninyo. Salamat, tagapagbantay ng gubat. Patawarin mo kami dahil nakalimutan ka namin. Natutunan na namin ang aming leksyon. Hindi na kami makakalimot sa halaga ng mga gubat, puno at mga hayop dito kahit kailan. Masaya ang hari at ang buong bansa ay nagdiwang. Binigyan nila ng espesyal na papugay si Atlanta sa pagsagip sa kanilang lupain. May mga handaan at sayawan buong gabi. Napakahusay mo palang mandirigma. Ikaw rin ang galing mo. Ikaw ang unang sumaksak sa halimaw na yun? Kailangan ko na yatang bumalik. Oo. Pero di ka ba pwedeng manatili kahit ilang araw pa? Pakiusap. Gusto talaga kitang makilala ng mabuti. Yun ay kung hindi labag sa loob mo. Siguro ay wala namang masama. Pwede nating alugarin magkasamang kagubatan. Sige, isang karangalan ng mga aso kasama ka. Oo, para sa akin din.